Good morning! Ayan guys, ituturo ko po sa inyo how to fund request. Ayan, kapag nakapag-deposit na po kayo sa Security Bank and BDO account, going to sa ating eCash, sa ating Unified Payment Center account. So ayan guys, so hanapin mo lang dyan sa gilid yung nakapangalan na fund transfer. Ayan, so hanapin mo lang dyan sa baba ng remittance. Ayan. So, after you click, just click fund request. Okay? Just click fund request para patungo tayo dun sa ating mag-upload ng email. So, ayan. So, see to it guys na nakapag-deposit kayo and then yung deposit slip guys, kailangan yung lagyan ng pangalan at saka registration code nyo po sa account nyo sa Unified. Ayan, so see to it na na-download na din po doon sa laptop or PC nyo kasi para makapag-choose file kayo kung saan po yung resibo or yung deposit slip nyo po na galing sa bangko. Kasi yan po yung need ng ating system sa pag-fund request. So, ayan. So, ayan guys, nakapag-choose file na ako. So, just click upload. Okay? So, para ma-upload po yung deposit slip nyo po sa ating system. So, upload successful. Please proceed to step 2 below. So, ayan. So, lagyan mo lang ng mobile number nyo po. Okay, and then fund type. Just click eCash and deposit type. Okay, kung ano po yung deposit type, just bank deposit and then institution, BDO or Security Bank pa. And then, lagyan mo ng branch name kung saan po kayo naghulog or nag-deposit ng pera nyo po. So, ang currency, Philippine Peso money, and then amount, kung magkano po yung amount na dineposit nyo po. Okay? And then, just click reference number. So, importante guys ha, yung reference number. Okay, yung reference number guys na nasa deposit slip nyo po. Okay, so makikita nyo naman yung reference number kasi dapat tama talaga yung pag-type natin. Okay, para iwas tayo sa human error para hindi tayo maabala sa pag-fund request. And then naman, ang date and time na kailangan is yung kailan ka nag-fund request, anong oras talaga, dun tayo magbe-base sa deposit slip. Huwag kayong magbe-base kung kailan kayo nag-fund request. So, doon tayo magbe-base kung kailan tayo nag-deposit. Kasi i-reject yan ni loader pag mali yung information na inilagay natin. Okay, so before ma-submit, syempre meron tayong transaction password. So, after yung transaction password, just click submit. After nyo ma-submit, meron na pong lalabas na tracking number. Ibig sabihin, processing na po yung in-upload natin na fund request. So, antayin nyo lang, mga 5 minutes, mag-upload na yan, darating na yan sa eCash wallet nyo po. So, yun na guys, uploaded na, ayan, dumating na sa aking eCash wallet yung amount na transfer ko po. So, yun lamang po, at maraming salamat.